Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong article sa Bilyonaryo tungkol sa pahayag ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagsuporta niya sa mga Marcos noong presidential election noong 2022. Ito, title: PBBM got Alzheimer's. Alzheimer yung sakit ba? Kalimot. After I helped him in 2022 polls. Chavit. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson on Tuesday expressed disappointment over being forgotten. Kalimutan na. Walang utang na loob. By President Bongbong Marcos Jr. after helping him win the 2022 presidential elections. In an interview with the BNC at the Forefront program, Singson claimed that Marcos was actually supposed to run for vice president since then Davao City Mayor Sara Duterte was popular among the voters to succeed her father, then President Rodrigo Roa Duterte. Correct yan eh. Sa lahat ng mga surveys noon, nangunguna talaga si Sara. At kaming pamilya, nakahanda na kaming mubutar kay Sara. Marcos, wala. PBBM, walang kapag-asa noon. Okay. According to Singson, Marcos had sought his support for his second vice presidential run. So ang plano lang talaga ni BBM noong 2022 is magtakbo ulit na vice president, according to Singson. At that time, Singson was serving as the president of the League of Municipalities of the Philippines when he was the mayor of Narbacan, Ilocos Sur. Okay. The game plan, he added, was for Marcos to aim for the presidency, but to slide down to vice president if Sara decides to run. Yun ang game plan. So ito yung usapan. Mag-file tayo ng Certificate of Candidacy for President. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have to talk to Sara. Ikaw ang Vice President para protektado ka. Yan ang sinabi ni Singson kay then candidate BBM. Sabi pa ni Singson, si Sara siguradong mananalo for president. Nobody would beat her. She's very popular that time, he told program host Karen Jimeno. Ito na ang masakit, sabi ni Singson. Pero after the election, may Alzheimer na si Bongbong. Di na ako kilala. Yan ang tatak ng Junior. Madaling makalimot. Pati yung tumulong sa kanya sa pagkapanalo, nalimutan niya na. Pati yung tumulong, nagpalibing sa tatay niya, nalimutan niya na. Hindi lang nalimutan, pinalipad pa sa The Hague, Netherlands at ipinakulong. Ayan ang tatak Junior. Yan, ito ang mabigat. Sabi ni Governor Singson, he said he would no longer support the president and his family in future elections after his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting. Ito na siguro, yan, kanyang payag. Ito na siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses
dahil hindi kami kilala. Ito ang mabigat. Sabi niya, Singson said that he would back Sara if she opts to seek the highest elective post in 2028. I will support her. Yan na. Ito na yung bandwagon. O ito na yung sabi ni Ted Pailo na unti-unti nang gumagapang ang mga kandidato, mga politiko, papunta sa pinakamalakas na kandidato for 2028. Sino ang pinakamalakas? Walang iba kundi si VP Sara. Yung pahayag ni Senator Zubiri, yung press conference niya kahapon ata, sabi niya, ang pinakamalakas na kandidato si VP Sara pa rin. Kaya gusto nilang i-impeach dahil gusto nilang mapalitan at para okay, ang pinakamalakas na kandidato is si VP Sara, sabi ni Senator Miguel Zubiri. Kaya gusto nilang impeach para mapalitan nila sa pwesto at mawawala yung malakas na kalaban nila sa 2028. So, sa latest survey, 35% si VP Sara. Ang sumusunod sa kanya si ex-VP Leni na may 19%. Alanganin pa man, wala pang intensyon si VP Leni na tatakbo. Ang may intensyon si Risa Ontiveros, 3% lang. Si Romualdez may intensyon 6% lang. So, sino ngayon ang tatalo kay VP Sara? Pangatlo si Bongo, 11%. Wala namang planong magkandidatong presidente si Bongo. Si Rapi Tulfo na noon napakalakas, ngayon wala na. 9% na lang ang kanyang ratings. Kaya the man to beat o candidate to beat is VP Sara pa rin. So, kumanda na. Duterte come back. Ang mga nagpahirap sa mga Duterte, kumanda na sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pangtulong sa Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko og sin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang agad si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na agad si Angkol. Wala pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Tawa na. Nag-continue. Awitin na siya. Karon naman agad si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo. Mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo. Kay naiwan na gyud ning akong balay, di na ko gyud kulanan. Oh, salamat kayo, Paul. Salamat kayo. Oo, thank you.
Tawsin, katop na tagyod. Mm.